Wow! Alam mo ba na maaaring lihim na nagtatayo si Elon Musk ng isang napakalaking mansyon sa Pilipinas? Oo, tama ka ng dinig, katropa. Ang balitang ito ay hindi pa iniuulat sa mainstream media. Lihim at nakakublik sa mata ng nakararami. Kung isa-search mo sa internet, makikita mo lamang ang mga report tungkol sa pagbebenta ni Musk ng kanyang huling natitirang bahay sa San Francisco. Bakit niya gagawin yun? Ano kaya ang humihilas sa kanya sa kalagitnaan ng mundo patungo sa Pilipinas? Ipinanganak sa Pretoria, South Africa. Si Elon Musk ay isa sa mga pinakakilalang negosyante ng ating panahon. Siya ang utak sa likod ng electric car giant na Tesla at ng private space company na SpaceX. Si Musk ay maagang namuhunan sa ilan sa mga pinakamalaking tech brand at noong 2022, naging headline siya matapos kunin ang Twitter sa halagang $44 billion at palitan ang pangalan nito bilang X. Ang kanyang matapang na personalidad at malalaking achievements ang dahilan para ihambing siya sa mga alamat tulad ni Steve Jobs at Henry Ford. Noong 2021, ang kayamanan ni Musk ay lalo pang bumulusok pa itaas. Nilampasan si Jeff Bezos at inangkin ang titulo bilang pinakamayamang tao sa mundo. Isang posisyon na hawak pa rin niya as of January 1, 2025. Si Musk ay nagsimula rin sa mababa. Noong 1995, dala lamang ang $15,000 kasama ang kanyang kapatid na si Kimball. Inilunsad ni Elon Musk ang Zip2, ang una niyang investment na tumulong sa mga pahayagan na makagawa ng mga online city guide. Makalipas ang 4 na taong 1999, binili ng Compaq ang Zip2 sa tumataginting na halagang $307 million. Hindi tumigil doon si Musk. Gamit ang pera na kinita mula sa pagbebenta, inilunsad niya ang X.com, isa sa mga pinakaunang online banking platform. Kalaunan, ang X.com ay nag-merge sa Confinity na humantong sa paglikha ng global payments giant na kilala natin ngayon bilang PayPal. Alam mo bang inagaw ni Peter Thiel ang trono mula kay Elon Musk bilang CEO ng PayPal? Hindi nagtagal pagkatapos nito, pumasok sa eksena ang eBay at binili ang PayPal sa halagang $1.5 billion. Ngunit, nanatiling matagumpay si Musk at nagbusa ng $175 million. Salamat sa kanyang napakalaking share sa kumpanya. Taong 2002, ginamit ni Musk ang perang kinita mula sa pagbebenta ng PayPal upang itatag ang SpaceX, isang private space company. Fast forward to 2004, si Musk ay gumawa ng isa pang malaking hakbang. Pumasok siya sa mundo ng mga electric vehicle at naging early investor sa Tesla gamit ang humigit kumulang $6 million na investment. Agad siyang naging hands-on sa kumpanya na kilala noon bilang Tesla Motors. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang Tesla at naging pinakamahalagang automaker sa buong mundo. Hindi lamang sa paggawa ng mga electric vehicle, kundi pati na rin sa larangan ng solar energy. So, sa lahat ng achievements na ito, bakit ang Pilipinas? Bakit ngayon pa? Manatiling nakatuto, katropa, at sasagutin natin ang mga tanong na yan. Nakatuon ang atensyon ngayon ni Elon Musk sa Pilipinas. Layuning dalhin ang mga serbisyo ng SpaceX sa bansa at sa mas malawak na rehiyon ng Southeast Asia. Kasama sa plano ni Musk ang paggamit ng SpaceX Starlink satellite upang makapagbigay ng satellite internet sa buong Pilipinas. Dahil nas ang bansa ay binubuo ng mahigit 7,000 islands, karamihan sa mga traditional broadband ay hindi sapat para makapagbigay ng reliable internet connection. Bukod pa rito, ang bansa ay naararanas ng humigit kumulang 20 bagyo bawat taon na kadalasang sumisira sa mga infrastruktura, dahilan para mawalan ng koneksyon ang mga isla sa outside world. Dito pumapasok ang Starlink, gamit ang isang konstelasyon ng mga satellite upang tiyakin ang access sa internet kahit sa panahon ng kalamidad. Ngunit, ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng interes ni Elon Musk sa Pilipinas? Sabi ng iba, higit pa ito sa pagsasara ng digital divide. Maaaring tinitingnan din ni Musk ang Pilipinas dahil sa murang labor nito. Alam mo ba na ang average salary ng mga Pilipino ay nasa $500 lamang kada buwan?
o humigit kumulang 30,000 pesos. Dahil dito, marami ang nangangamba na maaaring samantalahin ni Musk ang mababang labor cost nito upang palaguin ang kanyang kita at maging mas mayaman pa sa pamamagitan ng mga manggagawang Pilipino. At sa political system ng Pilipinas na kahawig ng sa US, kung saan ang mga politiko ay madalas na naiimpluwensyahan ng mga makapangyarihang oligarko. Ang tanong ng marami, maaari bang hikayati ni Musk ang mga mambabatas na unahin ang kanyang mga interes kahit na hindi ito lubos na kapakipakinabang para sa bansa? May mga espekulasyon din na maaaring pasukin ni Musk ang real estate market sa Pilipinas. Ngunit magiging mabuti ba ito para sa bansa? Tara katropa at isa-isahin natin ang mga posibleng benepisyo. Ang una ay ang pagsigla ng ekonomiya. Kung mag-i-invest si Musk sa real estate ng Pilipinas, maaaring manghulgan ito ng pagdagsa ng kapital sa ekonomiya. Maaari itong magresulta sa paglikha ng maraming trabaho, pagtaas ng paggasta ng mga mamimili at pagsigla ng pangkahalatang paglago ng ekonomiya. Sunod ay ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Ang hilig ni Musk sa teknolohiya at inobasyon ay maaaring magdala ng mga makababong proyekto sa Pilipinas. Imagine, mga eco-friendly buildings, smart cities, at maaaring pati mga hyperloop transport system. Ang kanyang pananaw ay maaaring bumagos sa real estate landscape sa mga paraang hindi pa natin nakikita dati. At syempre, nariyan din ang mabilis na urbanisasyon. Sa mga lungsod tulad ng Maynila na nakikipagbuno sa traffic at kakulangan ng pabahay, ang mga investment ni Musk ay maaaring magtaguyod ng mga bagong urban center o mag-revitalize ng mga nag-e-exist na makakatulong para mabawasan ang pressure sa mga overcrowded na lugar. At ang huli, mga affordable housing. Ang Tesla ay nagsisiyasat ng mga abot-kayang housing solution gamit ang mga makabagong materyales at pamamaraan ng konstruksyon. Kung dadalhin ni Musk ang pamamaraang ito sa Pilipinas, maaaring maging mas madali para sa mga karaniwang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay. Sa tulong ng mga investment ni Musk, ang Pilipinas ay magiging sentro ng teknolohiya at inobasyon na hihikayat sa mga negosyante at talentado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tech expansion na ito ay maaaring magpatibay sa posisyon ng Pilipinas bilang isang pangunahing tech player sa Southeast Asia. At mayroon pa, ang mga proyekto ni Musk ay maaaring maging isang tourist magnets. Kung magtatayo siya ng isang futuristic sustainable city o kahit isang spaceport, maaari itong maging isang global tourist attraction. Imagine, daragsa ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makita ang mga kamangha-mangha at pinakabagong proyektong ito na magdudulot ng lalo pang paglago ng lokal na ekonomiya. Ngunit, paano naman ang epekto nito sa kalikasan? Bagaman si Musk ay may track record ng pagtataguyod ng sustainability, ang malalaking ambisyosong proyekto sa mga rural areas ay maaari pa ring mag-iwan ng epekto. Dito natin makikita kung paano niya babalansihin ang malasakit niya sa kalikasan sa laki ng kanyang investments. Si Elon Musk ay kilala sa pagiging forward thinker. Ang kanyang investment sa real estate ng Pilipinas ay maaaring simula pa lamang. Maaari kayang bahagi lamang ito ng mas malaking plano upang magpalawak sa iba pang mga sektor tulad ng renewable energy or advanced transportation sa buong rehiyon? At narito ang twist. Ayon sa ilang insiders, si Musk ay lihim na nagtatayo ng napakalaking mansyon sa Pilipinas. Hindi lang ito basta mansyon. Ito ay isang private retreat at research hub sa isang liblib na isla na kilala sa mga nakamamanghang beach at nuntiang tanawin. Perpektong lugar para sa isang tahimik na bakasyon, pati na rin sa pagmamasid ng kalangitan para sa proyektong pangkalawakan. Pagsasamahin ng mansyon ni Musk ang futuristic design at sustainable technology, magtatampok ng mga solar panel at sarili nitong battery storage facility. Kaya, hindi ito isang tahanan lang. Ito ay isang patunay ng pananaw ni Musk. Pinagsasama ang makabagong teknolohiya sa kagandahan ng kalikasan. Ang mansyon ni Musk ay hindi lang isang luxury retreat. Ito ay isang pahayag ng kanyang dedikasyon sa sustainability at innovation. Ipinayo gamit ang mga lokal na materyales at eco-friendly na teknolohiya
Ang mansyon ay sumasalamin sa pangako ni Musk sa pagpapahalaga sa kalikasan. Pagpasok mo sa loob, higit pa sa isang marangyang tahanan ang makikita mo, kundi isang high-tech research facility kung saan si Musk at ang kanyang team ay nagtutulungan upang itulak ang mga hangganan sa space travel, sustainable living at advanced technology. Ang pasilidad na ito ay nilagyan ng experimental labs at maging Space Mission Simulation Center. Ngunit, ang pananaw ni Musk ay hindi nagtatapos sa mansyong ito. Siya ay nag-i-invest din sa lokal na komunidad, pinapabuti ang mga infrastruktura, lumilikha ng mga trabaho at nagpopondo ng mga programang pang-edukasyon sa science and technology. Ang kanyang layunin? Upang magbigay inspirasyon at kagamitan sa susunod na henerasyon ng mga Filipino innovators. Upang protektahan ang privacy at seguridad, ang buong proyekto ay pinananatiling lihim. Tahimik lamang ang konstruksyon at minimal lamang ang coverage ng media. Kaunting mga insider lamang ang nakakaalam ng buong kwento, kaya mapalad tayo dahil kahit papano ay may nalaman tayo tungkol dito. Si Musk ay nakatuon na sa hinaharap. Tinitingnan ang Pilipinas bilang isang mahalagang lokasyon para sa isang network ng mga research centers at maaaring isang starting point para sa mga space missions sa buong Asia-Pacific. Ang mansyon at ang pasilidad nito ay hindi lamang tungkol sa karangyaan. Ito ay isang stepping stone patungo sa pagsulong ng teknolohiya at paggalugad para sa isang bagong panahon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na malaki ang maitutulong ni Elon Musk sa ekonomiya ng Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below.